for this video, we're going to discuss our 22nd lesson. So this is still under chapter 5. So this is about flexural stress in beams. So we're going to discuss here the first part of this lesson, which is all about derivation of what we so-called flexure formula. So that's our learning outcome for this lesson. Students must be able to derive the flexure formula to determine the flexural stress in beams. So let's start our discussion. Okay, so let's start our discussion with the bending stress in beams. Sa mga previous chapters natin, specifically sa chapter 2, no, diniscuss natin doon yung iba't ibang types ng stress. Okay, isa doon is yung tinatawag nating normal stress or axial stress. So yung stress na yon, let's say in bars, no, cause yon by axial loading. Okay, doon naman sa chapter 4, kung naaalala mo, diniscuss natin doon yung mga torsional stress, okay, which is caused by the loading na torsion. Okay? Ngayon, dito sa discussion natin, no, meron tayong i-introduce dito na third fundamental loading, which is yung tinatawag nating bending or bending moment, which is actually nabanggit na natin ito nung diniscuss natin yung internal resultant loading in chapter 1. No? So, kung yung axial loading, no, ang ginagawa niya sa bar, either ini-stretch or kino-compress, and then yung torsion naman, ang ginagawa niya, let's say sa bar ay tini-twist. Ano naman yung ginagawa ng bending or bending moment sa mga beams natin? Okay, so if we are going to consider this beam, okay, so itong beam na to, siya ay supported sa magkabilang dulo. Kaya may mga support reactions, let's say, dito. And then, let's say, ito ay in-applyan, okay, ng load within its span. So, kung may imagine mo ito, no, dahil may in-apply na load within the span ni beam, ang mangyayari kay beam, it will bend. Let's say, it will bend this way. Okay, so itong bending na ito, this is because of the bending moment. Okay, so merong madedevelop dito na bending moment that will cause the beam to bend. At dahil nag-bend siya, merong stress na madedevelop din sa kanya. No? So yung stress caused by the bending moment, okay, ang tawag sa kanya ay bending stress or tinatawag din siya na flexural stress. Now, yung relationship between these stresses at saka yung bending moment, ang tawag ay flexure formula, which is yan nga yung i-derive natin dito sa lesson na ito. Okay, so to start our derivation, i-discuss natin yung mga assumptions na gagawin natin. Okay, so i-consider natin itong beam na ito. Okay, so ang first assumption natin, yung beam natin, meron siyang axial plane of symmetry, which we take to be the XY plane. So yung axial plane of symmetry na binabanggit is ito. Okay, so ito ay XY plane. No, itong parang sheet na ito, no? Okay, so ang next assumption natin, yung applied loads natin na F1, F2, at saka F3, they lie in the plane of symmetry. So, anong dahilan doon? Take note, yung plane of symmetry kasi, ano rin siya, nasa gitna siya ng cross-section. So, kung yung F1, F2, F3 ay outside that plane of symmetry, actually, magkukause siya ng torsion doon sa beam. Which yung torsion, hindi naman natin siya i-consider sa derivation natin. Okay? And also, assumption din natin na yung mga loadings na yan ay perpendicular dun sa axis ng beam. So, nasan ba yung axis ng beam? Ito yon, yung x-axis. So, again, yung applied loadings natin perpendicular dyan. No? Bakit? Kasi kung hindi siya perpendicular dyan, let's say yung application ay naka-incline, so actually, magkukause siya ng normal force. Which is yun din, hindi rin siya kasama doon sa derivation na gagawin natin dito. Okay? So, ano yung third assumption natin? Ang third assumption natin, yung axis ng beam, it bends but does not stretch. No? So, kung titingnan natin from another view, itong beam natin na ito, no? So, yung axis ng beam na ito, yung x-axis, so in this case, ito yon, no? In this view. So, ito daw, axis na ito, okay, kapag nag-bend yung beam, okay, magbe-bend yung axis na yan, definitely. So, ito yung axis na yon. No, pero ang sabi diyan, hindi siya mai-stretch. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya hindi magbabago yung kanyang length. So ibig sabihin kung ano yung length ng axis na to during its undeformed state. No, after mag-bend ng beam, same pa din yung length niyan, yung axis na yan. Okay, that's our third assumption. Ang fourth assumption natin, the plane sections of the beam remain plane. So ano yung mga plane sections? So halimbawa, consider mo tong plane section AB na ito. So itong plane section AB na to, no, even after mag-bend yung beam, it will remain plane. So, kumbaga, kung straight line siya dito, no, sa undeformed state niya, after mag-bend ng beam, straight line pa rin siya. Although, naka-incline na siya. No, kumbaga, nag-rotate siya. Pero, it's still plane. Ibig sabihin, hindi siya madidistort na, kumbaga, let's say, magwa-warp siya na ganyan. No? So, it will remain plane. Okay, also,
yung mga plane sections na yan, they will remain perpendicular to the deformed axis. So again, ito yung deformed axis. Okay? So let's say itong plane section AB na to, no, kasi perpendicular siya doon sa axis, 'di ba, nung undeformed siya. Pero after ma-deform or mag-bend yung beam natin, or yung plane sections natin, perpendicular pa rin siya doon sa deformed axis. No, yun yung sinasabi diyan. Okay, another assumption natin, changes in the cross-sectional dimensions of the beam are negligible. So kung ano yung cross-sectional dimensions during undeformed state, yun lang din yung cross-sectional dimensions after mag-bend ng beam. Hindi siya magbabago. Okay? And then, ang last assumption natin, yung material ng beam natin ay homogeneous. Ibig sabihin niyan, yung lahat ng properties at every point ay the same. Okay, yan yung mga assumptions natin. Proceed tayo sa compatibility. So let's say for this beam, mag-slice out tayo ng infinitesimal segment. So let's say ito yung i-slice out natin. Okay, na infinitesimal segment. So yung itsura ng segment na yan na in-slice out natin, let's say ay ito. Okay, so itong infinitesimal segment na to, bounded siya by two cross-sections. So itong cross-section sa side na ito, at yung cross-section na ito sa side na ito. So, separated yung dalawang cross-sections na yan by an infinitesimal distance dx. So, ito yung dx, no, or differential x. So, sobrang nipis lang yan. Okay? But for the sake of the discussion, in-exage natin yung drawing niya. Okay? Ngayon, dahil dun sa bending moment caused by the applied loading, yung cross-sections na yan, magro-rotate sila relative to each other by the amount d theta. So, of course, kapag yung beam ay nag-bend, no, of course, itong infinitesimal segment din na ito, magbe-bend. So, let's say magbe-bend siya this way. And as you can see, itong cross-section na ito, no, magro-rotate siya this way. Okay, ito namang cross-section na ito, magro-rotate siya this way. Okay, and dahil nag-rotate sila, no, kapag in-extend natin yung, let's say, line na itong cross-section na to, ito yon, no, so kung ito-drawing natin siya, kung i-extend pa natin siya, okay, so kung i-extend natin yan, ganun din itong cross-section na to, yung line niya, kapag in-extend natin yan, okay, so magi-intersect sila dito sa point na ito, okay, and yung magiging angle nila, relative to each other, is yung d theta. Okay, note that the bending moment is assumed to be positive according to the sign convention na diniscuss natin. Na kapag yung bending ng beam ay pangiti, ibig sabihin, positive bending moment yon. Okay, consistent with the assumptions made about deformation, yung cross-sections natin, hindi siya madidistort in any manner. Okay, also, yung cross-sections natin are assumed to remain perpendicular to the axis of the beam. Okay, na itong nag-rotate na cross-section na to, it will still be perpendicular doon sa nag-bend na axis. So, ito yon. Okay, ganun din itong cross-section na to. Okay, although nag-bend, no, it will remain perpendicular doon sa nag-bend na axis. Now, the radius of curvature of the deformed neutral surface is denoted by rho. By the way, yung binabanggit na neutral surface ay ito. Okay, kapag dito ka nakatingin sa view na ito, okay, ang tawag dito ay neutral surface. Okay, pero kapag doon ka nakatingin sa kanyang cross-section, ang tawag dito, neutral axis. Okay, so yung sabi dito, yung radius of curvature nung deformed neutral surface ay denoted by rho. So ano yung radius of curvature na binabanggit? Yung radius of curvature na binabanggit, yan ay measured mula doon sa neutral surface papunta doon sa point of intersection. So yan yung rho. Okay? Ngayon, note that the distance between the cross-sections measured along the neutral surface remains unchanged at dx. So itong distance na to, yung dx, okay? Kapag nag-bend na, no, yung beam natin, no, yung distance dx na yan, magbe-bend siya, yes, but it will remain unchanged. Ibig sabihin, hindi magbabago yung length niya. Yan ay binanggit din natin kanina sa assumptions natin. Therefore, yung longitudinal fibers lying on the neutral surface are undeformed. Whereas yung mga fibers naman above the neutral surface, yung mga fibers above ay ito. No, let's say, i-consider mo itong fiber na to. No, originally, ito yung length niya. But as you can see, nung nag-bend yung beam natin, umikli siya. So, ibig sabihin, na-compress siya. So, yun yung nangyayari sa mga fibers above the neutral surface. No? On the other hand naman, yung mga fibers below the neutral surface, no, as you can see, kung i-consider mo tong fiber naman na ito, tapos i-compare mo dun sa original, humaba siya. So, kung humaba siya, ibig sabihin na stretch naman siya. Okay? So, yun yung nangyayari dito. Okay, now, consider natin yung deformation ng, let's say, longitudinal fiber AB. So, ito yon. Itong longitudinal fiber AB na to, ito ay distance y above the neutral surface. Okay? Ngayon, in the deformed state, yung fiber na yan, okay, it forms
the arc A prime, B prime. So, nung nag-bend na yung beam natin, itong longitudinal fiber AB na to, naging ano na siya, arc. A prime, B prime. Okay, na meron siya ngayon radius of curvature na of course measured siya from this arc papunta dun sa point of intersection. So, yung distance na yan or yung radius na yan, yan ay rho minus y. Okay, and then subtended siya by the angle d theta. So, kung kukunin natin yung deformed length na ito, ano lang siya, kung paano yung pagkuha ng arc length. Di ba ang pagkuha natin ng arc length, let's say meron tayong sector na paganyan. Okay? So, kung gusto mong kunin tong arc length S na to, kailangan natin ng radius at saka ng theta. So, yung arc length S na yan, ang pagkuha lang dyan ay r theta. So, in this case, sa pagkuha nung arc length netong arc A prime, B prime, ang radius niya ay rho minus y, and then yung angle niya ay d theta. So, it will just be rho minus y times d theta. Now, the original length of the fiber AB, no, itong fiber AB na to, equal lang doon sa distance dx. No, which in this case, di ba, yung distance dx na to, equal lang din siya dito sa arc dx na ito. No, so, ibig sabihin, kung kukunin mo yung length nung arc dx na to, paano mo kukunin? Ito nga, gamitin mo to, r times theta lang. Wherein yung r niya is yung rho, tas yung theta niya is yung d theta. So, yung arc length na yon na rho d theta, di ba, equal siya dun kay dx. So, ito yon. Okay? So, ngayon, itong longitudinal fiber AB natin, di ba nga naging ito siya, yung A prime, B prime. So, umikli siya. So, ibig sabihin na-compress siya. At kung na-compress siya, ibig sabihin nag-undergo siya ng normal strain. Ngayon, yung normal strain ng fiber na to, paano natin siya makukuha? Gamitin natin yung general formula ng normal strain. Ang general formula ng normal strain ay change in length over the original length. So, paano natin makukuha yung change in length? Kunin natin yung new length. Ano yung new length? Yun yung arc length ng A prime, B prime. Tapos, yung original length niya naman is yung length ni AB. No? So, gawin natin yun. No? Yung normal strain denoted by epsilon. So, equal siya sa new length, which is yung arc length A prime, B prime. Okay, minus yung original length ni AB over yung original length na AB pa rin, no? So, ngayon, substitute natin dito, yung arc length, A prime, B prime natin, yan yung nakuha natin from the previous slide, which is rho minus y d theta. And then, ito namang length ni AB, yan ay rho d theta. Okay, so rho d theta dito nasa ilalim. So, kapag ito ay sinimplify natin, let's say, dinistribute natin itong rho, tsaka yung y dito kay d theta. So, it will become rho d theta minus y d theta, tapos ituloy natin to, minus rho d theta. So, makakancel out na yung rho d theta. Okay, divided by rho d theta. Yung d theta actually makakancel out na din. So, ang matitira na lang dito is yung negative y over rho. So, ito yon. Okay, from here, assuming that the stress is less than the proportional limit of the material, ibig sabihin, ano siya, no? Elastic. We can obtain yung normal stress in the fiber AB from Hooke's law. So, kung naalala mo yung Hooke's law, ito yung relationship niya. Yung sigma or normal stress equal siya sa E, modulus of elasticity, times yung epsilon. Yung epsilon is yung normal strain. Okay, so kapag i-substitute natin dito yung nakuha nating normal strain na negative y over rho, ito yung kakalabasan niya, E times negative y over rho. Okay, so ito nga yung equation na ito, against sigma is equal to negative E over rho times y. No, i-take note mo to, no? So, gagamitin pa natin to sa mga susunod na slides natin. Okay, now, dito sa equation na na-derive natin, no? So, makikita natin na itong normal stress na to, okay, nung longitudinal fiber, okay, ano siya, proportional siya dun sa distance y, okay, of the fiber from the neutral surface. So, ibig sabihin, habang lumalaki yung distance na ito, no, again, this is the distance from the neutral surface, no, lumalaki din yung normal stress. Okay? So, yung negative sign dito, ang ini-indicate nito is yung positive bending moment, nagkakos siya ng compressive stress when y is positive. So, ang convention natin dito sa y na to, kapag siya ay minimeasure above the neutral surface, positive siya. Pero kung siya ay minimeasure below the neutral surface, negative siya. Okay? So, dun kasi sa naging derivation natin kanina, no, before tayo mag-come up dito, ang ginamit natin na bending moment doon ay positive bending moment, yung ganito. Okay? So, kumbaga, kapag positive yung bending moment natin, ang beam natin ay ngingiti, no, or magbe-bend this way. Na ang mangyayari, yung portion ni beam
above dun sa neutral surface, okay, siya ay magiging subjected sa compression or let's say compressive stress. And then yung babang portion niya naman, okay, magiging subjected siya sa tensile stress. Okay? So again, yung negative sign na to, ang ini-indicate nito, yung positive bending moment, nagko-cause siya ng compressive stress when Y is positive. So, ibig sabihin yung upper portion. Okay? And then tensile stress naman, when Y is negative, ibig sabihin yun naman yung lower portion. No? Or yung portion below the neutral surface. Okay? Ngayon, kung ang i-consider naman natin na bending moment ay negative bending moment, so ang mangyayari kay beam, siya naman ay magbe-bend this way. So, malungkot naman siya. No? So, ang nangyayari naman dito, yung portion ni beam above the neutral surface, magiging subjected naman sa tension or tensile stress. And then, yung babang portion niya, or yung portion ni beam below the neutral surface, magiging subjected sa compression. So, kumbaga, dito sa formula na to, yung stress dito sa taas, it will be positive kung siya ay tension. No? And then, yung stress dito sa baba, it will be negative kung siya ay compression. No? So, ganun yung mangyayari dito. Now, para ma-complete yung derivation ng flexure formula natin, we need to locate yung neutral axis ng cross-section and ma-derive yung relationship ng ρ tsaka ni m. Yung ρ ay radial distance or yan ay radius of curvature, and then yung m naman yan yung bending moment. So, pwedeng ma-accomplish yan by applying the equilibrium conditions. Okay, so i-consider natin tong figure na to. Okay, so ito ay typical cross-section ng beam. And then, let's say, mag-consider tayo ng infinitesimal area na dA. So, let's say ito yon. So, yung infinitesimal area dA na yan, sobrang liit niyan na area lang, no? And, dyan sa differential area na yan, or infinitesimal area na yan, merong normal force na mag-a-act dyan. Okay? So, malamang yung normal force na mag-a-act dyan, ano din, differential. Okay? Yan ay dP, let's say. Okay? Ngayon, yung relationship nung differential area, tsaka nung dP, or yung normal force, no, pwede mong gamitin yung relationship na sigma. Okay, yun ay normal stress equal to normal force over the area. Okay, so dito doon nang galing yun, no, yung relationship na yun na ito. Na yung dP equal siya sa sigma dA. Okay, ngayon, kapag sinubstitute natin yung sigma na nakuha natin, no, dun sa previous slides natin, okay, sinubstitute natin sa sigma na to, okay, ang kakalabasan niya ay ito. So, this will become dP is equal to yung sigma pinalitan ng negative E over rho times Y, ito yon, times yung dA. Okay, so alalahanin mo rin tong equation na to, gagamitin pa natin to dun sa next slide natin. Okay, wherein yung Y dito, again, yan ay distance nung differential area, okay, from the neutral axis. So, ito yung neutral axis. So, ito yon yung distance Y. Okay. Now, yung equilibrium, it requires na yung resultant or resultant moment nung normal stress distribution over the cross-section dapat daw equal siya dun sa bending moment na nag-a-act dun sa neutral axis or yung z-axis. So, ito yung neutral axis. Okay, so in other words, no, kapag kinuha natin yung integral ng y dp, no, wherein yung limits is yung buong area, okay, equal siya dun sa bending moment m. Kumbaga ito, no, kung i-interpret natin to, yung y dp, yan ay moment nung normal force about the neutral axis. No? So kapag pinagsama-sama natin, yun yung ibig sabihin nung integration, no? Kapag sinamation mo or pinagsama-sama mo yung moment nung lahat ng normal force natin all throughout the cross section, okay? Ang kakalabasan niya ay equal lang din dun sa bending moment m. Okay? So, yung negative sign dito, kailangang ilagay yan, no, to indicate na yung moment nung dp tsaka yung bending moment natin, no, ano sila, opposite rotation sila, no? So, yun lang yung ibig sabihin ng negative sign dito. Okay? Now, kapag in-equate natin yung resultant moment about the z-axis dun sa bending moment m natin, ito yung kakalabasan. Okay, so yung integral ng y dp. Okay, so kumbaga dito, yung dp na ito, pinalitan natin nung na-derive din natin kanina. Okay, ito yun. So yung dp is equal to negative e over rho y dA. So sinubstitute siya ngayon. No, doon sa dp. Okay, dito. Okay, so ito na yung kinalabasan, e over rho times integral ng y squared dA all throughout the entire cross section equal siya dun sa bending moment m natin. Okay? Ngayon, itong integral ng y squared dA na to,
this will be familiar sa iyo kasi in statics of rigid bodies, ang katumbas nito ay moment of inertia. Okay, ang integral ng y squared dA, this is actually the moment of inertia of the cross-sectional area about the neutral axis. Okay? Sige. So, mula dito, yun nga, pwede nating gawing I na lang ito, yung expression na to, yung integral ng y squared dA. So, ang kakalabasan ay ito. Yung m equal siya sa E, ito yun. Tapos yung integral ng y squared dA, pinalitan na ng I. And then yung nasa denominator is yung rho. Okay, so itong equation na to, this is actually called the moment curvature relationship. Kasi yung rho dito, yan ay radius of curvature. Okay? Kaya siya tinawag na moment curvature relationship. Okay? Ngayon, merong mas convenient na form itong equation na to. No, kumbaga, kapag kinuha mo yung 1 over rho or yung reciprocal ng radius of curvature natin, equal siya sa m over ei. Kumbaga, kinross multiply lang yung ei, no? Dito sa ilalim ni m. Okay. So, from this equation, and then, kung gagamitin din natin yung na-derive natin kanina na equation 5.1, okay, kapag sinubstitute natin yung 1 over rho, okay, doon sa 1 over rho, dito sa equation 5.1, makukuha na natin dito yung flexure formula. Okay, na yung flexure formula natin na sigma, pwede mo rin siyang pangalanan na F sub B. So, flexural stress din yung ibig sabihin nito. Okay, so equal siya sa, sige, kung isusulat natin, okay, so mula dito sa sigma equal to negative E over rho times Y. Ngayon, itong 1 over rho dito, pag pinalitan natin siya, this will become negative E. Yung 1 over rho na to, palitan mo ng M over EI. Okay? Times yung Y. So, ang mangyayari, makakancel out yung E. So, ang kakalabasan ay negative MY over I. Okay? So, ito na yung kinalabasan. Okay? So, ito yung ating flexure formula. Again, since ang ginamit natin dito sa derivation natin ay positive bending moment, makikita natin na it will cause a negative stress or compressive stress above the neutral axis. Tapos magbibigay siya ng positive or tensile stress below the neutral axis. Which is yan ay na-discuss na natin previously. Okay? Sige. So, ito yung mga important points no, mula dun sa ginawa nating derivation. Yung bending ng beam, it causes tensile stress on one portion of the cross-section and compressive stress on the other portion. Depende kung ano yung bending moment. Okay? Ngayon, in between these portions, there exists the neutral axis. So, take note na dun sa neutral axis, okay, subjected siya sa zero stress. Okay? Also, due to the deformation, the strain varies linearly from zero at the neutral axis to a maximum at the outer fibers of the beam. No, so, kumbaga, parang same dito, yung strain at saka yung stress, na dun nga sa neutral axis, ang stress ay zero. So, ganun din sa strain. Okay, ang strain natin sa neutral axis ay zero din. And then, linearly siya nagbabago, no, from the neutral axis, no, papunta doon sa mga outer fibers niya. And take note, maximum yung ating strain sa outer fibers, okay, nung beam. Okay, kung meron nata tayong illustration dito, ayan, ito. Okay, so, zero yung strain dito sa neutral axis, and then, linear yung kanyang variation, no, papunta doon sa outer fiber. Tapos maximum siya, no, dito sa outer fiber ng ating beam. Okay? Or nung cross-section. Okay. So, provided na yung material ay homogeneous and linear elastic, yung stress nagva-vary din linearly over the cross-section. So, parang katulad siya nung sa strain din, no? Okay, linearly yung variation niya. Okay? Mula doon sa neutral axis na 0, and then nagiging maximum siya doon sa outer fiber. Okay? Sige. So, another important point dito, yung neutral axis natin, it passes through the centroid of the cross-sectional area. So, yun yung isa sa importanting notes dito na hindi mo dapat makalimutan. Okay? So, when you are locating the neutral axis, kailangan mo lang i-locate yung centroid ng cross-sectional area, okay, nung beam. Okay? Sige. Okay, so again, ito yung general na flexural formula natin. Tinanggal na natin yung negative sign dito, no? So, yung flexural stress natin, denoted by F sub P, equal siya kay My over I. So, recall mo, ano ibig sabihin nung M dyan? Yan yung internal bending moment doon sa cross-section na kinukuhanan mo ng flexural stress. Okay, yung Y naman, yan yung perpendicular distance from the neutral axis to the point of analysis. Dito sa drawing, no? So, at any, naman yan, at any distance, no? Yung Y na yan. No, pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito.
Okay, yun yung y. Basta yan ay measured from the neutral axis papunta dun sa point of analysis. Kasi nga, iba-iba yung stress at different points dun sa cross-section ni beam. As you can see dito, no, kung titingnan mo yung distribution ng stress. Okay, and then yung I naman, yan yung moment of inertia ng cross-sectional area about the neutral axis. No, so ibig sabihin, kung about the neutral axis, ibig sabihin, ang kailangan mo na moment of inertia dito is about the axis na dumadaan dun sa centroid. Kasi nga, yung neutral axis nandun siya sa centroid. Okay? Sige. Ngayon, kung ang pinapadetermine naman sa atin is yung maximum flexural stress, okay, yung formula natin, instead na y, pinapalitan natin siya ng c. So, ano ba yung c na yan? Sige. So, yung c na yan, yan yung perpendicular distance from the neutral axis to a point farthest away from the neutral axis. So, yun yung c. Yan yung pinakamahabang distance from the neutral axis papunta dun sa outer surface. Okay, nung cross-section or nung beam natin. So, pwedeng yan ay i-measure mula dito sa neutral axis papunta dun sa taas or mula dito sa neutral axis papunta dun sa baba. Whichever is mas malaking distance. Okay, yun yung C dyan. Okay, ngayon, meron ditong ipinakita na S is equal to I over C. So, ano ba yung S na yan? Yung S na yan, yan ay tinatawag na section modulus. So, yung section modulus equal siya sa I over C. Wherein yung I yan ay moment of inertia ng cross-sectional area about the neutral axis. Okay? So, ibig sabihin, kung meron kang section modulus or given section modulus, pwede mo ring makompute yung maximum flexural stress. It will just be M over S. Paano naging M over S? Kumbaga, di ba, yung I over C, yan ay reciprocal lang ng C over I. So, kapag sinubstitute mo siya dito, reciprocal siya ng S. No, which is, baligtarin mo lang yung C over I. So, kaya naging M over S. Okay? Sige. So, yan, tandaan mo itong mga formula din na ito, no? Okay. So here, pinapakita dito yung moment of inertia ng common geometric figures natin. These are actually moment of inertia about the centroidal axis kasi yan yung kailangan natin. No, since yung neutral axis natin is nandun sa x centroidal axis. Actually, yun yung mainly kailangan natin dito. Yung mga moment of inertia with respect sa x centroidal axis or x sub O. No, kasi nandyan yung neutral axis. Okay, so tandaan mo ito kapag rectangle, ang moment of inertia with respect sa x centroidal axis ay bh cube over 12. Kapag naman triangle, bh cube over 36. Kapag naman circle, pi r to the 4th over 4. Okay, so tandaan mo yung mga yan. So kakailanganin mo ring tandaan yung transfer formula sa moment of inertia. I'm not sure kung nandito ba siya. So kung wala siya dito, sulat natin siya. So itong transfer formula na ito, kakailanganin natin ito kapag yung cross-section ng beam ay composite. Ibig sabihin, hindi lang siya isang rectangle lang, or triangle lang, or square lang. So, maring combination siya ng mga shapes na, let's say, rectangle, triangle, or circle. So, kapag ganon, kailangan mong gamitan niya ng transfer formula na yung I bar x, or yung moment of inertia with respect sa x centroidal axis ng bawat shape, okay, kailangan mo siyang dagdagan ng AD square. Wherein yung A, D square, yan actually yung transfer term na tinatawag. At yung A dyan, yun yung area. Yung distance din naman, yan yung distance mula doon sa x centroidal axis ng bawat shape, papunta doon sa paglilipatan mo ng neutral axis. Yun yung distance din ngayon dyan. Kaya siya tinawag na transfer formula. Okay? Sige. Okay. Ngayon, actually, meron ding mga established na section modulus para sa mga common cross-sections. So, let's say for rectangle, ang established na section modulus sa kanya ay bh square over 6. So, ito actually, nanggaling lang din naman siya dun sa general formula ni S or section modulus na I over C. So, ipakita ko sa iyo, no? I over C. So, kapag rectangle kasi, okay, yung I or moment of inertia with respect sa x centroidal axis, yun ay, di ba, bh cube over 12. So, kung papalitan natin siya, bh cube over 12. And then yung C, ano ba yung C na yan? Di ba kapag rectangle, yung neutral axis niya nandito lang sa gitna. Okay, so yung C, it will be the distance mula dyan sa neutral axis, papunta dun sa outer, kumbaga, surface nung ating cross-section. So, pwedeng yan ay measured mula dito sa neutral axis, papunta dun sa taas, or papunta dito sa baba. Okay, whichever is greater. But in this case, yun nga, since nasa gitna lang yung neutral axis na yan, so ibig sabihin, yung C dito at yung C dito sa baba, equal lang. So, kahit alin yung i-consider mo. So, that will become, ano yung C na yan? Di ba yan ay kalahati lang nung H? So, this will become H over 2. So, ang mangyayari dito, itong 12 na to, tas yung 2, pwedeng masimplify yan. So, this will become 6. No? 12 divided by 2, magiging 6. So, yung nasa ilalim ay 6. Tas yung H na to, makakancel out. Tas yung H cube, magiging ano na lang, H square. So, this will become BH square. So, yun. So, yun yung pinanggalingan niya.
Okay? Yan. Yan ay established na pero nanggaling lang din siya dito. No? So, ganun lang din yung mga ginawa no? Doon sa iba pa na cross-sections. For circle, no? It's pi r cube over 4. Pwede rin siyang equal sa pi d cube over 32. Okay, kapag naman tube or hollow, kumbaga, yung ating cross-section, yan ay pi over 4 uppercase r times uppercase r to the fourth minus lowercase r to the fourth. Yung r na malaki, yan yung outer radius. Yung r na maliit, yan naman yung inner radius. And then kapag triangle naman, siya ay bh square over 24. Okay, so baka lang din kasi kailanganin natin in the future ito, no? Yung mga established na section modulus na yan. Okay. Okay, so ito yung mga typical cross-sections ng beams natin, no, in real life. Okay, kapag concrete yung material, ang usual na cross-section natin dyan ay rectangular or T-shape. Okay, tinatawag din ito na T-beam. Okay, kapag yung cross-section niya ay T-shape. Okay, ito naman kapag steel yung ating material. No, ang usual dyan class ay mga I na beam, no, yung kanyang or I-shape yung kanyang cross-section ng beam. Okay, ito tinatawag itong wide flange shape. Ito naman American Standard Beam, American Standard Channel. So PASI channel 'yan. Okay? Pwede rin na pa-L yung cross-section. Angle bars actually yung mga tawag sa ganyan. Ito naman ay WT or ST. And then yun nga, meron din tayong pipe section, structural tubing, bars, tas plates. No? Okay. So, that's it for this discussion para doon sa flexural stress kapag symmetrical yung cross-section at kapag unsymmetric yung cross-section ay i-discuss natin doon sa mga susunod na videos natin. Okay?